Magandang umaga po sa lahat ng bumubuo ng Pases Bulwagan. Ako po pala si Ginang Teodora B. Domingo, Teacher 3 ng SDO La Union. Ito po pala ang inihanda kong culture-based lesson exemplar. Ang ating layunin na ilalarawan ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad tulad ng likas na yaman, produkto at hanap buhay, kaugalian at mga pagdiriwang. Ikalawa, na ihahambing ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad tulad ng likas na yaman, produkto at hanap buhay, kaugalian at mga pagdiriwang. Ikatlo, napapahalagahan ang katangian ng sariling komunidad sa pamamagitan ng pangangalaga sa likas yaman, pagpapanatili ng kaugalian at pagtangkilik sa sariling produkto. Ang ating pagpapahalaga, pangangalaga sa mga likas yaman, pagpapanatili sa mga kaugalian at mga pagdiriwang at pagtangkilik sa sariling produkto. Ang ating paksa sa araw na ito ay paghahambing ng katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad. Mga bata, sinong nakinig ng balita kanina? O Jeresa, maaari mo bang ikwento ang balitang napakinggan mo? Ay, oo. Ano ang kahalagahan ng pakikinig ng balita, Jeresa? Tama. Kung nakikinig ka ng balita, malalaman mo kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Kahapon ay tinalakay natin ang tungkol sa komunidad. Ano nga uli ang komunidad, Tiyan? Tama, ang komunidad ay binubuo ng mga pangkat ng tao na naninirahan sa isang puok na magkatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Ano-ano ang makikita natin sa ating komunidad? Joshua. Magaling. Nakikita natin ang mga bundok, malawak na bukirin, may sapa tayo at burol. May inihanda akong awit, mga bata. Gusto ba ninyo umawit? Pero bago yan, nais kong umupo muna tayo ng maayos para maawit natin ng tama ang awit. Ilarawan ang kapaligiran sa awit, Siyan. Tama. Ano ang ibig sabihin ng banbantay at turturod? Tama. Ang banbantay ay bulubundukin at ang turturod means maburol. May pagkakatulad ba ang awit sa ating kapaligiran? Aiden? Tama, mayroon. Dahil ang ating komunidad o ang ating kapaligiran ay napapalibutan ng mga burol at bundok. Marlo,
Saang lugar kaya dito sa Baknotan makikita ang ganitong kapaligiran? Magaling! Sa Ortega. Saan pa? Ocean. Kabugao. Very good. Saan pa? Yan, sa Ginabang. Very good. At, meron pa kayong nakalimutang isa? Sa Arosip. Ang Ortega, nasabi na ba ninyo? Ayan, yung mga lugar na yan ay katulad ng ating kapaligiran o ng ating komunidad. Ano kaya ito, mga bata? Tama, ito ang mapa ng ating bayan. Nakikita niyo ba ang inyong mga lugar dito sa mapa? Mga bata, gusto ba ninyong mamasyal? Tara na at samahan akong mamasyal sa mga komunidad ng Baknotan. Pero, ano ang dapat gawin kung nasa kalsada kayo? Magaling! Dapat, tignan ninyo ang kaliwat kanan. Anong gagawin ninyo sa inyong pagtawid? Ganoon din, tignan ninyo ang inyong kaliwat kanan, baka mayroong mga sasakyan. Magaling! Palakpakan natin ang ating sarili, mga bata. Ito ang ating laro, mga bata. Pakinggang mabuti ang paraan ng paglalaro. Tawagin natin itong Show Me Pics. Ganito ang paraan ng paglalaro, mga bata. Magpapakita ako ng larawan ng lugar at ito'y inyong susuriin. Pagkatapos masuri kung saang lugar ito, durugtungan ang ako ay nagpunta sa blank. Ilalagay doon sa blank kung ano yung tamang sagot ng larawan. At pagkatapos, ididikit mo ito sa mapa kung saang komunidad ito makikita. Maliwanag ba? Ako ay nagpunta sa blank. Saan kaya yan, mga bata? Ganito ba ang inyong sagot, mga bata? Tama, ako ay nagpunta sa munisipyo. Saan kaya natin makikita yung munisipyo natin? Tama, makikita natin yan sa bayan o doon sa poblasyon. Sige nga, idikit nga ito sa mapa natin. O, ito naman, ako ay nagpunta sa, saan kaya yan? Tama, ako ay nagpunta sa Jollibee. Saan natin makikita ang Jollibee, mga bata? Doon pa rin sa bayan. Sa bayan pa rin ng poblasyon. Sige, dikat natin sa ating mapa. Saan kayang lugar ito? Ako ay nagpunta sa blank. Lagi natin yang pinupuntahan tuwing araw ng linggo. Ang gagaling nila. Ako ay nagpunta sa simbahan. Saan natin makikita ang simbahan, mga bata? Tama, doon pa rin sa bayan ng poblasyon o sa bayan ng Baknotan sa may poblasyon. O, ito naman, ako ay nagpunta sa, saan kaya yan? Ang gagaling naman nila, ako ay nagpunta sa dagat. Okay, saang lugar dito sa ating bayan matatagpuan ang dagat? Tama, ito ay nasa Quirino, nasa Paratong. Ito naman, mayaman tayo niyan dito sa ating komunidad. Ako ay nagpunta sa blank. Saan kaya yan, mga bata? Oh, ang gagaling talaga nila sa Bukirin. Ako ay nagpunta sa Bukirin. Saang lugar kaya dito sa atin makikita yung bukirin o yung malalawak na bukirin? Tama, mayaman tayo dito sa Uyaoy. Saan pa? Sa Ortega. Saan pa? Sa Arusip. At iba pang bayan. Sige, idikit natin sa ating lugar na may ganitong tanawin. Oh, ito naman, pumupunta si nanay at tatay dito kung bumibili siya. Ako ay nagpunta sa blank. Saan kayang lugar yan? Talagang kabisado ninyo, palengke. Ako ay nagpunta
sa palengke. Saan natin makikita ang palengke, mga bata? Tama, sa poblasyon pa rin. O, sige, idikit na natin ang larawan doon sa bayan ng poblasyon. O, ito naman mga bata. Ako ay nagpunta sa blank. Lagi natin yung pinupuntahan, lalo na kung piyesta ng baknotan. Talagang kabisado nila. Ito ay sa plaza. Ako ay nagpunta sa plaza. Ayan. So, sino sa inyo na ang nakapunta sa plaza, mga bata? Magaling. Kasi, tuwing piyesta natin ay napapalibutan yan ng makukulay na mga ilaw at napakagandang tingnan at pagmasdan. O, ito kaya mga bata, nagpunta ako sa blank. O, sino kaya ang nagpupunta dyan? Tama mga bata, yan ay ospital. Nagpunta ako sa ospital. Saan kaya natin makikita yung ospital natin, mga bata? Tama, doon pa rin sa poblasyon. Sino-sino lang mga bata ang pumupunta sa ospital? Magaling, yung mga may sakit at saka yung mga gustong magpa-check up. Sige nga, idikit nga natin ito sa ating mapa. Ayan, nakikita ninyo ang larawan mga bata? Diba? Ayan ay si Bidok. Si Bidok ay isang mag-aaral na katulad ninyo. Gusto niyang mamasyal. Sinong gustong sumama sa inyo? Yan, pero bago nating basahin yung ating si Bidok, kailangan muna natin bigyang kahulugan ang mga di pamilyar na salita na matatagpuan sa ating kwento. Una, taga-away. Taga-away, ibig sabihin yan, mga taong naninirahan sa lugar na may bukirin. Pabrika de semento. Ito ay yung paggawaan ng semento. Monumento, nagpapakita, nagpapahiwatig ng mahalagang kaganapan, pangyayari sa kasaysayan ng isang lugar. Ito ay matatagpuan natin sa lugar sa Baroro. Sino na sa inyong nakapunta sa Baroro, mga bata? Yan, nakita na ba ninyo yan? Ay, ang galing, nakita na daw nila. Ayukan, isang uri ng insekto na gumagawa ng mga pulot o kyutan o yung tinatawag nating honey. Sino na sa inyong nakakita niyan, mga bata? Yan. Di ba masakit mangagat yan? Marami sa atin yan, di ba? Oo, nakakita na ako ng ganyan dito sa atin. At naku, napakasakit yan mga gat. Mamamaga talaga yung kakagatin yan. Ina Tiili, babaeng namumuno sa isang bayan. Tama, siya ngayon ang ating mayor ng Baknotan. Sinong nakakakilala sa kanya? Magaling, Joresa. Siya ay si Mayor Divina Fontanilla. Ito ngayon ang mga tanong na sasagutin natin pagkatapos ng ating pakikinig sa kwento. Una, ano ang pamagat ng kwento? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? At pangatlo, ano-ano ang mga nakita ng bata sa kanyang paglalakbay? Ang ating kwento ngayon ay may pamagat na Maysa na isang sangayan. Ito ay isinulat ni Maria Crisanta L. Gañola at inilarawan ni Kia Michiko and Hipolito. Shit ni Bito, ubing at taga-away. Adda ang iti kindergarten. Naragsaka kita nga altaw, tapasyaran mi ti ili na isang sangayan. Tiyo mo na apapanan mi ditoy Baroro. Maipakita ti monumento apakakitaan ti ili tayo ket may nga ili naglalabanan idi panawon iti maikadwa agubat sa nga lubungan. Maikadwa na pananmi iti pabrika ti semento.
Nagdakkel dagiti makina nga us-usarenda a pangaramid ti semento. Kunani maestra adaytoy ti pagbaknangan ti ili tayo. Maragsakanak iti naamuak. Kalpasan na nagturong kami ijay dimso sa pilang. Ditoy anakitak dagiti nagad adu nga ayukan. Kunani maestra, dagitoy ti agar-aramid iti adu adiro. Nasdaawak ta addamit gayam maagasan ti ayukan akabuting ko. Bayat ti panagbiyahe mi iti maudi a papanan mi, nakaay ayat abuyaen dagiti taltalo na kasla balitok ti marisda. Iti makadanan kami iti munisipyo, sinabat da kami dagiti opisyales ken empleyado nga umis-isam, dayawag ti kinadalos ti ili. Ayan, nagustuhan ba ninyo ang ating kwento? Titignan ko ngayon kung sino ang nakinig at hindi nakinig. Una nating tanong, ano ang pamagat ng kwento? Siyan? Magaling, nakinig si Sian. Ang pamagat ng kwento ay si Bidok. Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Lauren May? Magaling, Lauren May. Ikaw ay nakinig rin. Tama. Ang mga tauhan sa kwento ay si Bidok at ang kanyang guro. At isama na rin natin yung mga empleyado, no? At saka yung mga opisyalis ng bayan ng Baknotan. Pangatlo, ano-ano naman ang mga nakita ng bata sa kanyang paglalakbay? Ano kaya yung mga nakita niya? Una, monumento. Pangalawa, pagawaan ng semento. Saan makikita ang pagawaan ng semento, mga bata? Yan, sa Quirino. Ano pa ang nakita niya? Munisipyo. Sa munisipyo, makita niya ang mga nakangiting empleyado at mga opisyales. Nung naglalakbay siya papuntang munisipyo, mga bata, ano yung nakita niya? Ayan, nakita na niya yung sinag ng araw na kumikinang na tila ginto ang kanyang anyo. Okay, ito pa yung ibang tanong, mga bata. Ano-ano ang mga napuntahang lugar ni Bidok? Sige nga, Kylie. Yan, nagpunta siya sa Baroro, sa Quirino, at saka sa poblasyon. Magaling. Palakpakan naman natin si Kylie. Ikalimang tanong, alin sa mga lugar na ito ang napuntahan mo na o nakita mo na? Sino? Sinong sasagot? Sige nga, Angeli. Ay, nakapunta ka na sa Quirino. Ay, oo, kasi sa Quirino, meron silang dagat. Siguro, kung naliligo kayo sa dagat o nagpupunta kayo sa dagat upang maligo, nadadaanan nyo yung paggawaan ng semento. Ano-ano kaya ang hanap buhay ng mga mamamayan na malapit sa ilog? Magaling. Sila ay mga mangingisda. Ayan. Sa dagat naman, syempre pangingisda rin. Ano naman kaya ang mga hanap buhay ng mga nasa kapatagan? O yung may malawak na bukirin? Tama rin. Yan ay pagsasaka. Sa mga bulubundukin, ano naman kaya ang kanilang hanap buhay? Pagsasaka rin. Pagtatanim ng mga prutas, pagtatanim ng mga saging, at pagtatanim ng mga kamoting kahoy. Ayan. Yan ang kanilang mga hanap buhay. Nakuha, mga bata? Yan. Sino-sino sa inyo ang pagsasaka ang trabaho ng tatay? Magaling. Sino naman ang mangingisda ang tatay? Ay, wala. Sino naman ang may tatay na pumupunta sa bundok upang doon ay magtanim? Wala rin. Lahat kayo, ang iyong mga magulang ay nasa
kapatagan. Hindi kayo umaakyat ng bundok. Magaling! May pagkakatulad ba ito sa inyong komunidad, mga bata? Unahin natin ang likas yaman. Tama, meron tayong bundok, ano pa, kapatagan, at meron tayong sapa. Ano ang wala sa atin? Talon, dagat, at ilog. Dumako tayo sa produkto. Anong meron tayo sa ating komunidad? Tama, meron tayong palay, meron tayong mais, tabako, gulay, prutas, pero wala tayong isda kasi tayo ay nasa kapatagan. Wala tayo sa ilog o kaya doon sa dagat. Ano naman kaya ang hanap buhay natin dito sa kapatagan? Meron tayong kinabubuhay na pagsasaka. Very good. Okay, yun lang ba ang ating ikinabubuhay? Oo, kasi hindi naman tayo nagtatanim ng tubo. Okay, sa ating kultura, ang ating pagkakatulad ay yung paglilibing sa patay. Kasi, di ba naglalamay tayo, nilalamayan natin yung patay ng mga 5 araw o 4 na araw. Tapos, yung mga nasa ibang lugar din, nagsi-celebrate din sila ng Pasko. Then, yung pagkain, kung ano yung pagkain nila, ganun din ang ating pagkain. Ganun din yung ating sayaw at ating awitin. No? Pare-parehas tayo ng kultura. Sa pagdiriwang naman, iisa ang ating pagdiriwang. Ito yung tinatawag nating Dero Festival tuwing piyesta ng ating baknotan. Alam niyo mga bata, meron tayong pagkakaiba sa mga taong nakatira sa bulubundukin. Alam ba ninyo na iba ang kanilang kaugalian at pagdiriwang? Halimbawa natin dito sa mga taga-Arusip. Ang paglilibing nila ng patay ay doon lang sa kanilang paligid. Hindi na sila bumababa sa bayan upang ilibing ang kanilang patay sa sementeryo. Sa kanila namang pagdiriwang, nagsasagawa sila ng ritual na pagdarasal at pagsasayaw sa mga mahahalagang okasyon, halimbawa kung may kasal. Pero sa atin dito, hindi tayo nagsasagawa ng ritual na pagsasayaw. Sa kanila, nagkakatay sila ng native na baboy. Ngayon, nalaman na ninyo kung ano ang pagkakatulad ng ating komunidad sa iba pang komunidad. At nalaman nyo rin kung paano naiiba ang komunidad sa ibang komunidad. Ngayon, bilang isang bata, ano ang gagawin mo upang mapanatili nating malinis ang mga bahaging tubig sa ating komunidad? Ibigay mo nga, Joresa, ang iyong sagot. Magaling ang sagot ni Joresa. Sabi niya, huwag akong magtatapon ng basura kung saan-saan. Dapat magtapon tayo ng basura sa tamang tapunan. Magaling, Joresa. Ginagawa ba ninyo, mga bata, yung ginagawa ni Joresa? Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil ginagawa natin yan. Paano naman nating mapapanatiling malinis ang bahagi ng kagubatan, Joshua? Magaling ang sagot ni Joshua. Magtanim daw ng mga puno. Alam niyo mga bata, kung yung mga matatandang puno ay ating pinuputol, dapat palitan natin yun. Magtatanim din tayo ng panibagong puno. Paano naman natin pananatilihing maganda ang ating tanawin? Tama ang sagot ni Adrian. Panatilihin nating malinis ang mga magagandang tanawin. Para naman sa ganoon, yung mga susunod pang henerasyon ay makikita nila yung kinagis na nating magagandang tanawin. Ano naman ang ating gagawin sa ating kinagis ng pagdiriwang? Angel.
Tama, Angel. Panatilihin at ipagmalaki natin ang mga kinagis ng pagdiriwang. Kinakahiya ba ninyo ang inyong kinagis ng pagdiriwang? Dapat lang, wag natin itong ikahiya kasi ito ay pamana ng ating kultura. Ano naman ang dapat nating gawin sa ating mga produkto? Siyan. Dapat lang siyan. Tangkilikin ang mga sariling produkto. Huwag na tayong bibili ng mga imported. Kasi nga, mas maganda yung mga produkto natin dito sa Pilipinas. Okay. Bilang isang bata, dapat pangangalagaan mo ang mga likas yaman ng ating lugar. Magtatanim ka ng puno, itatapon mo yung basura sa tamang tapunan, tangkilikin mo ang sariling produkto, at laging panatilihin maganda ang mga kaugaliang kinagisnan. Sige nga, ano ang katangian ng inyong komunidad na katulad sa ibang komunidad? Tama, ang ating komunidad ay maburol, napapalibutan ng bundok at malawak na kapatagan. Ano naman ang mga katangian na hindi katulad sa inyong komunidad? Magaling! Ang mga nakatira sa mataas na bahagi ay may sariling kaugalian at sariling paraan ng paglilibing. Magpapangkat-pangkat ngayon tayo. Yan, tatawagin natin itong kung kaya mo, kaya ko rin. Okay, sa unang pangkat, tatawagin nating bida ka talaga. Okay, ang panuto, hanapin ang 5 salita na may kaugnayan sa pagdiriwang ng mga taga-Baknutan tuwing Diru Festival. Ito ngayon yung gagawin ng unang pangkat. Merong mga salita dyan na inyong hahanapin. Nandyan sa baba, nakasulat. Naintindihan? Ito naman ang gagawin ng pangkat 2. Ayusin mo ako challenge. Ang gagawin ninyo, ayusin ang mga titik upang mabuo ang pangalan ng lugar sa larawan. So makikita ninyo yung mga larawan dyan, no? Yan, aayusin nyo lamang yung mga titik na nabalibaliktad. So bubuuin ninyo yan para mabuo ninyo yung pangalan ng mga nasa larawan. Naintindihan? Ito naman ngayon ang gagawin ng pangkat 3. May pamagat din itong hula hoop. Ano yung panuto? Pangkatin ang mga magkakaugnay na larawan sa ibaba at ilagay ito sa iisang kahon. So, pagsamasamahin lang natin yung mga magkakaugnay na larawan. Naintindihan, Group 3? So, ngayon yung mga gagawin ng Group 3. Meron tayo diyang simbahan, pabrika ng semento, dagat, suka, yung mga beads na ginawang bulaklak. Meron tayo ditong bundok. Meron din tayong mga gulay, walis tambo, nandyan din yung bukirin, at meron din tayong diru o yung pulot pukyutan. Magaling mga bata! Sa inyong mga ginawa, tignan natin ganito ba ang inyong mga sagot? Ayan, nandyan bulaklak, pukyutan, pulot, reyna, at parada. Ayan, tama bang yung ginawa o nakuha ninyo? Ito naman ang sagot sa Group 2. Monumento. Yan ay simbahan, pukyutan, bukirin, palengke. Nakuha ninyo, Group 2? Ito naman yung gawain ng Group 3. Ito yung tamang sagot. Magkakasama ang simbahan, pabrika ng semento, dagat, yung bundok, at saka yung bukirin. Magkakasama yan. Kasi yan ay mga lugar. Dito naman sa isa, ang magkakaugnay naman dito ay yung suka, yung ating beads na bulaklak,
meron din tayong pulot pukyutan o yung diro, walis tambo, at saka mga gulay. Kasi yan ay mga produkto. Nakuha ba ninyo, Group 3? Okay, kukuha na tayo ngayon ng papel, mga bata. Ang ating gagawin, isulat ang titik ng wastong sagot. Ano ulit ang gagawin natin, mga bata? Alin lang ang isusulat? Tama, yung titik lang ng wastong sagot. Kailangan pa bang kopyahin natin lahat yung pangalan? Hindi na. Oo, yun na lang titik kasi yun ang nakalagay sa panuto. Sa unang bilang, kung si Aleli U. Concepcion ang mayor ng Balawan, sino naman ang mayor ng bayan ng Bacnotan? A. Divina C. Fontanilla. B. Eulogio Clarence de Guzman. C. Francisco Francis L. Fontanilla. Or letter D. Menchi L. de Guzman. Dalawa, ang mga nakatira malapit sa bukirin ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Ano naman ang ikinabubuhay ng mga taga-Baroro at Paratong? A. Pagsasaka. B. Pangingisda. C. Paggawa ng suka. D. Paggawa ng paso mula sa luwad. Three. Ang suka ay mula sa tubo. Ano naman ang pangunahing sangkap sa paggawa ng pulot pukyutan? A. Dero. B. Asukal. C. Tubo. D. Panutsa. Ikaapat, ang Barangay Galungen ay kilala sa paggawa ng suka. Ang Holcim sa Barangay Quirino ay gumagawa ng blank. A. Tinapay. B. Semento. C. Suka. D. Walis tambo. Ikalima, ang dimso sa Pilang ay kilala sa pag-aalaga ng ayukan o pukyutan. Ano sa palagay ninyo ang mabuting naidudulot nito sa mga mamamayan? Ang mga mamamayan ay blank. A. Nagkaroon ng pagkakakitaan. B. Nakapagpatayo ng magagarang tahanan. C. Nabigyan ng malawak na lupain at bahay. O D. Nabigyan ng libreng pag-aaral ang kanilang mga anak. Para sa ating takdang aralin, magtanong sa mga nakakatanda kung ano ang magandang naidudulot sa kalusugan ng diro o pulot pukyutan. Itala ito sa inyong kwaderno. Nakuha ba, mga bata, ang inyong takdang aralin? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang aking maiiwan sa mga tagapakinig. Ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang beses. Yan po ay ayon kay Thomas A. Edison.